Sa loob ng mansyon ng mga Gutierrez, si Venus Rian San Miguel ay tila isang prinsesa. Ngunit sa paningin ng tunay na tagapagmanang si Lucas Andre Gutierrez, siya ay isang basura at anak dalita. 10 taon ng pambubuli at bangayan na namagitan sa kanila. Hanggang sa isang gabing puno ng alak at silakbo ng damdamin, ay nabura ang lahat ng limitasyon. Inakala ni Venus na isang pagkakamali lang ang lahat. Ngunit may mas mapanganib na alok si Lucas. Isang relasyong walang commitment, walang emosyon, at hanggang kama lang. Isang kasunduan sa dilim upang mapanatili ni Venus ang kanyang marangyang buhay. Ngunit paano kung sa gitna ng kanilang bawal na ugnayan ay mabuo ang isang buhay sa sinapupunan ni Venus? Kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan ay ang paglantad ng mga madidilim na lihim ng pamilyang umampon sa kanya. Sa isang mundong puno ng traidor at sakim, paninindigan ba ni Lucas ang babaeng itinuring niyang kaaway? O tuluyan siyang wawasakin ng katotohanang nakabaon sa kanilang nakaraan? Isang kasunduan na nagsimula sa puot, nauwi sa kama, at kalaunan ay nag-iisang laban para sa katarungan at pag-ibig. Ngayong araw, samahan niyo akong pasukin ang mundo ni na Venus at Lucas, isang kwentong hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagpili sa tama sa gitna ng mga maling desisyon. Siguraduhin niyo nang handa ang inyong mga puso. Dahil sa kwentong ito, walang sikretong hindi nabubunyag at walang kasalanang hindi na pagbabayaran. Simulan na natin. Ang mansyon ng mga Gutierrez ay tila isang palasyo sa labas, ngunit para kay Venus Rian San Miguel, isa itong gintong hawla. 10 taon na nakalilipas mula nang mamatay ang kanyang ina, ang matapat na mayordoma ni Don Martin. Sa halip na itapan siya sa ampunan, kinuha siya ng matanda at pinalaking parang tunay na apo. Ngunit gaano man kaganda ang kanyang mga damit at gaano man kamahal ang kanyang paaralan, alam ni Venus ang kanyang lugar. Isa lang siyang sabit. Isang anino sa marangyang buhay ng mga Gutierrez. Nandito ka na naman sa library? Akala ko ba'y tapos ka na sa pagpapanggap ng matalino? Hindi na kailangan lumingon ni Venus para malaman kung sino ang nagsalita. Ang baritonong boses na iyon, na lagi may halong pangunguyam ay sapat na para uminit ang kanyang dugo. Si Lucas Andre Gutierrez, ang tunay na tagapagmana. Ang lalaking simula pagkabata ay ginawa ng misyon ng gawing impyerno ang buhay niya. Ang library ay para sa mga taong gustong matuto, Lucas. Kung wala kang balak magbasa, baka pwedeng lumabas ka na lang. Istorbo ka lang sa concentration ko. Mahinahong sagot ni Venus, bagaman mahigpit ang hawak niya sa gilid ng libro. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Lucas papalapit sa kanya. Huminto ito sa likuran niya, sapat na para maamoy ni Venus ang pamilyar na bango nito. Pinaghalong sandalwood at mamahaling sigarilyo, isang amoy na kahit kinasusuklaman niya, ay tila nanunuot sa kanyang sistema. You're getting brave, Venus. Nakakalimutan mo na yata kung kaninong bahay ang tinitirhan mo. Pulong ni Lucas sa kanyang tainga. Mariinit nung ipinatong ang kamay sa lamesa. Kinukulong si Venus sa pagitan ng kanyang mga braso. Hinarap siya ni Venus ng may matapang na tingin. Hindi ko nakakalimutan. Utang ko ang buhay ko kay Don Martin, hindi sa'yo. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw nagpapakain sa akin. Ngumisi si Lucas, isang mapanganib na ngisi na lalong nagpagwapo sa kanya sa paraang kinaiinisan ni Venus. Sa kabila ng sama ng ugali nito, hindi maikakaila ang tikas ng katawan at ang perpektong hulma ng mukha ni Lucas. Siya ang definisyon ng dark and dangerous. Lolo is old, Venus. Pag wala na siya, ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? You're just a stray cat he decided to keep. And once I take over, the first thing I'll do is throw the trash out. Kung ganoon, magdasal ka na humaba pa ang buhay ni Lolo Martin. Kanti ni Venus. Akmang tatayo siya nang biglang hawakan ni Lucas ang kanyang braso. Mahigpit, pero may kakaibang kuryenteng hatid ang balat nito sa kanya. Bitiwan mo ako, Lucas. O ano, magsusumbong ka kay Lolo? Iiyak ka na naman sa kanya para magmukha akong masama? Hindi ko kailangan magsumbong para magmukha kang masama. Natural mo na yun. Mariing sagot ng dalaga. Nagtagis ang bagang ni Lucas. Sa loob ng maraming taon, ganito ang takbo ng buhay nila. Aso't pusa, bully at biktima. Pero habang tumatanda sila, ang tensyon sa pagitan nila ay hindi nilang basta galit. May kung anong nagbabago. Isang mapanganib na enerhiya na kapwa nila hindi maamin. Venus! Tawag ng isang boses mula sa hallway. Mabilis na binitiwan ni Lucas ang braso ni Venus at lumayo ng bahagya. Saktong pagpasok ng kanyang pinsang si Clarice, ang isa pang kontrabida sa buhay ni Venus.
Oh, andito ka pala, Lucas. Bakit mo na naman kinakausap ang maid's daughter na to? May halong pandidiring tanong ni Clarice habang nakatingin kay Venus mula ulo hanggang paa. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip ay tiningnan lang niya si Venus nang may makahulugang tingin bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Venus. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging mahirap panindigan ang pagiging matapang sa harap ni Lucas. Dahil sa likod ng kanyang galit, may isang lihim siyang itinatago. Isang lihim na kailanman ay hindi niya pwedeng aminin. Ang takot na baka ang galit na nararamdaman niya para kay Lucas ay unti-unti nang napapalitan ng isang bagay na mas mapanganib pa sa puot. Ang buong mansyon ay nababalot ng karangyaan para sa ika-80 kaarawan ni Don Martin. Naglalaki ang mga chandelier, pinakamahal na wine at mga bisitang tila nang galing sa mga pahina ng Forbes magazine. Suot ang isang elegante ngunit simpleng white silk gown na hapit sa kanyang katawan. Si Venus ay tila isang perla sa gitna ng karagatan, pero kahit gaano pa siya kakinang, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang intruder. Venus, iha. Nakangiting tawag ni Don Martin. Lumapit ang matanda at tinawakan ang kanyang kamay. Napakaganda mo ngayong gabi. Siguradong matutuwa ang nanay mo kung nakikita kanya ngayon. Salamat po, Lolo. Tugon ni Venus. Pilit na itinatago ang lungkot. Sa tuwing nababanggit ng kanyang ina, may kirot pa rin siyang nararamdaman. Ngunit ang katahimikan ng kanyang isip ay agad na nabulabog ng mahigpit ng kanyang paningin. Si Lucas. Nakasuot ito ng black tuxedo. Maayos ang buhok at may hawak na baso ng whiskey. Mukhang lalong naging matalim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng hall. Huwag mong pansinin ang apo ko, bulong ni Don Martin. Alam mo namang matigas lang ang ulo niyo. Niya pala, pero malambot ang puso niyan. Sana nga, Lolo. Sa loob-loob ni Venus, pero sa akin, wala siyang puso. Habang lumalalim ang gabi, naging mas maingay ang party. Napansin ni Venus sina Clarice at ang mga kaibigan nito na nagbubulungan habang nakatingin sa kanya at tumatawa. Upang makaiwas sa gulo at sa mapanuring tingin ni Lucas, nagtungo si Venus sa bar area at nagsimulang uminom. Isang baso, 2, 3. Hindi siya sanay sa alak, pero ang init na dulot nito ay pansamantalang nagpamanhid sa kanyang mga insecurity at sa sakit ng mga alaala ng kanyang ina. Napadpad siya sa malawak na garden ng mansyon upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mga rosas, ngunit ang katahimikan ay agad na naputol. Sabi ko na nga ba nandito ka lang? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa gabi. Si Lucas. Mag-isa itong lumapit sa kanya. Maluwag na ang kurbata nito at bakas ang bahagyang pagkalasing. Ano na naman ba, Lucas? Birthday ni Lolo, pwede bang kahit ngayon lang ay tantanan mo ako? Naiirita ngunit medyo hilo na sagot ni Venus. I saw how you look tonight, Venus. Everyone was staring at you. Sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay mas mababa at mas seryoso kaysa sa dati. And I hated it. Bakit? Kasi nahihiya ka na ang maid's daughter ay nakakaagaw ng atensyon? Lumapit si Lucas ng husto. Sapat na para maramdaman ni Venus ang init na nagmumula sa katawan nito. Hinawakan nito ang kanyang baba at sapilitang pinatingala sa kanya. No, I hated it because I don't want them looking at what's mine. Natawa na mapait si Venus. Sa'yo? Kailan mo pa ako naging pag-aari? You hate me, remember? Sabi mong basura ako sa mansyong ito. I do hate you. Pag-amin ni Lucas, ang kanyang hinalaki ay marahang dumaan sa ibabang labi ni Venus. I hate how you look at me with those defiant eyes. I hate how you make me feel like I'm losing control. Ang tensyong namamagitan sa kanila sa loob ng 10 taon ay tila sumabog sa isang sandali dahil sa alak, dahil sa galit, at dahil sa matagal nang itinatagong atraksyon na pilit nilang itinuturing na poot. Nilapit ni Lucas ang kanyang mukha at hinalikan si Venus. Noong una, marahas ang halik, puno ng hinanakit at dominasyon. Ngunit nang tumugon si Venus, nagbago ang ritmo, naging mapusok, nagmamakaawa, at puno ng gutom. Nawala ang lohika, nawala ang takot. Ang tanging natira ay ang init ng balat sa balat. Hinila ni Lucas si Venus patungo sa kanyang silid sa gilid ng mansyon. At doon, sa gitna ng madilim na silid at mahahabang buntong hininga,
Isinuko ni Venus ang kanyang sarili sa lalaking sumira at bumuo sa kanyang pagkatao. Ibinigay niya ang kanyang virginity sa kanyang pinakakinasusuklaman na kaaway. Nagising si Venus na tila binibiyak ang kanyang ulo. Ang bawat tibok ng kanyang pulso ay may kasamang kirot na hindi lamang nanggagaling sa alak na nainom kagabi, kundi sa katotohanang dahan-dahang nagbabalik sa kanyang diwa. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Ang kulay abong kisame at ang amoy na sandalwood ay agad na nagpaalala sa kanya kung nasaan siya. Hindi ito ang kanyang silid. Ito ang kuta ng kaaway. Napalingon siya sa kanyang tabi. Wala na doon si Lucas, ngunit ang gulo-gulong kumot at ang bakas ng kanyang katawan sa kama ay sapat ng ebidensya. Napahawak si Venus sa kanyang dibdib. Ang sakit at ang pagsisisi ay sabay na humampas sa kanya. Anong ginawa mo, Venus? Pulong niya sa sarili. Mabilis siyang nagbihis, nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuot ang gulanit na niyang white silk gown mula kagabi. Kailangan niya makaalis bago pa siya makita ng sinuman. Ngunit bago pa siya makahawak sa doorknob, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Lucas na tanging puting tuwalya lang nakabalot sa bewang. Basa pa ang buhok nito at may mga patak pa ng tubig na gumugulong sa matikas nitong dibdib. Tumigil ang mundo ni Venus. Living so soon? Malamig na tanong ni Lucas. Wala na ang alab sa mga mata nito kagabi. Ang bumalik ay ang mapang-uyam na Lucas na kilala niya. Kailangan ko nang umalis. Iwas tingin na sagot ni Venus. Kalimutan na natin ang nangyari. Lasing tayo pareho. Lasing? Humakbang si Lucas papalapit hanggang sa makorner niya si Venus sa pento. Don't use alcohol as an excuse, Venus. You wanted it as much as I did. Hindi totoo yan. Really? Inilapit ni Lucas ang kanyang mukha. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Your body didn't lie to me last night. Huwag kang umusta na parang biktima ka rito. Pareho nating alam na matagal na natin gustong mangyari to. Sinampal siya ni Venus, malakas at mabilis. Nagtagis ang bagang ni Lucas at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ngunit sa halip na gumanti, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Fine, go. Tumakbo ka lang parang pusa. Pero tandaan mo, Venus, hindi mo mapubura ang katotohanan ako ang nauna sa'yo. And it won't be the last. Pilit na nag-ayos si Venus para sa almusal. Ayaw niya mahalata ni Don Martin na may mali. Pagbaba niya sa dining hall, nandoon na ang lahat. Si Don Martin na nagbabasa ng dyaryo, si Clarice na abala sa kanyang cellphone, at si Lucas na tila walang nangyari habang humihigop ng kape. Good morning, Venus. Mukhang kulang ka sa tulog, iha. Puna ni Don Martin na mapansing medyo maputla ang dalaga. Opo, Lolo. Medyo nahilo lang po ako sa wine kagabi. Pagsisinungaling niya habang umuupo sa tapat ni Lucas. Dapat lang na mahilo ka. Ang mamahaling wine ay hindi para sa mga taong hindi sanay sa class. Parinig ni Clarice na hindi man lang tumitingala. Clarice, stop it. Sa wine ni Don Martin, lihim na sumulyap si Venus kay Lucas. Umaasang makakakuha ng kahit anong emosyon mula rito. Pero bigo siya. Lucas looked at her, as if she was just another piece of furniture in the room. Ang sakit na naramdaman ni Venus ay higit pa sa anumang pambubuli na naranasan noon. Matapos ang almusal, nang makaalis na si Don Martin para sa kanyang check-up, sinundan ni Lucas si Venus sa hallway patungo sa hardin. Venus, sandali. Tumigil si Venus pero hindi humarap. Ano na naman ba? Let's be practical. Alam nating dalawa na hindi tayo pwede maging normal na magkaibigan at lalong hindi tayo pwede maging magkasintahan. Simula ni Lucas. Huminto siya sa likuran ni Venus. Ang boses ay seryoso at walang halong biro. I have a proposition for you. Humarap si Venus. Nakakunot ang noo. Ano? The physical tension between us is undeniable. Instead of fighting it every time we see each other, why don't we just satisfy it? Nanliit ang mga mata ni Venus. What are you saying? Be my bed body, Venus. Walang emosyon. Walang commitment. Just needs. You hate me? And I hate you. But we both love what happened last night. Why not make it a regular thing? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Venus. You're disgusting, Lucas. Akala mo ba ganoon lang kadali? Think about it. You got to stay in this house, continue your studies, and keep Lolo happy. In exchange, you give me what I want behind closed doors. It's a win-win situation. Paano kung tumanggi ako? Ngumisi si Lucas. Ang nakakaasar ng gising lagi nagpapaalala kay Venus kung gaano kalaki ang kapangyarihan nito. Then,
I'll make sure every single day you spend here will be a living hell. And who knows, baka accidentally masabi ko kay Lolo kung anong ginawa natin kagabi. Nanginginig ang buong katawan ni Venus habang nakatitig sa malamig na mga mata ni Lucas. Ang alok nito ay hindi lamang bastos. Ito ay isang direktang insulto sa kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, unti-unting nanonood sa kanya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Si Lucas ang may-ari ng bukas. Siya ang may hawak ng susi sa kanyang pananatili sa mansyon. You're a monster. Pahinang sambit ni Venus. I'm a realist, Venus. Sagot ni Lucas habang humahakbang papalapit. Huwag tayong maglokohan. Hindi mo na mapabawi ang nangyari. At alam ko, ramdam ko kagabi, na hindi mo lang ako basta hinayaan. Ginusto mo rin. Dahil lasing ako. Sigaw ni Venus. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ng luha sa galit. Then, stay drunk on me. Bulong ni Lucas. Ang kanyang boses ay tila isang tukso mula sa impyerno. Isipin mo na lang, Venus. Isang piraso ng papel lang ang pinirmahan ni Lolo. Pwedeng mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang pag-aaral mo. Ang pangarap mong maging abogado. Lahat yun ay nakadepende sa kung gaano kita gustong manatili rito. Humigpit ang kapit ni Venus sa kanyang laylayan. Ito na ba ang kabayaran ng 10 taon na pagpapanggap na kabilang siya sa pamilyang ito? Ang maging laruan ng lalaking walang ibang ginawa, kundi maliitin siya? No feelings? Tanong ni Venus. Ang boses ay basag ngunit may halong determinasyon. Isang panandali ang guhit ng gulat ang dumaan sa mukha ni Lucas bago ito napalitan ng isang mapaglarong ngisi. No feelings, purely physical. Walang pakialamanan sa buhay ng isa't isa sa labas ng kwarto. Walang selos, walang demand. And you'll stop bullying me? Sa harap ni na Clarice at Don Martin, itatrato mo ako na may respeto? I can do that. Sagot ni Lucas. I'll be the perfect brother in front of them. If that's what you want. Pero sa oras na magsara ang pinto, akin ka. Mariing pumikit si Venus. Nilalaman siya ng kanyang sariling prinsipyo, pero kailangan niya mabuhay. Kailangan niya makatapos para mahanap ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Deal. Halos hindi marinig na sagot ni Venus. Good girl, sabi ni Lucas. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman ni Venus sa haplos nito sa kanyang pisngi, kundi isang matinding takot. Takot na baka sa huli, hindi lang ang katawan niya makuha nito, kundi pati ang kanyang wasak na puso. Lumipas ang ilang araw na tila normal ang lahat. Sa hapagkainan, naging mas civil si Lucas kay Venus. Bagay na ipinagtaka ni Don Martin at ikinairita naman ni Clarice. Ngunit tuwing gabi, kapag tulog na ang buong mansyon, ang katahimikan ay nababasag ng marahang pagkatok sa pinto ni Venus. Noong gabing iyon, pumasok si Lucas sa kanyang silid ng walang pasabi. Hindi ito nag-abala magbukas ng ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Lucas, hindi pa ako handa. Hindi na natapos ni Venus ang sasabihin dahil agad siyang sinakop ng mga labi ni Lucas. Walang pasubali, walang matatamis na salita. Ang bawat haplos nito ay tila nagmamarka ng teritoryo. Habang magkadikit ang kanilang mga katawan, pilit na pinapaalala ni Venus sa kanyang sarili ang kanilang kasunduan. Katawan lang ito. Transaksyon lang ito, pero habang nararamdaman niya ang init ng hininga ni Lucas at ang paraan ng pagbulong nito ng kanyang pangalan sa gitna ng silid, isang panganib ang nagsimulang mabuo. Isang panganib na mas malala pa sa pambubuli ni Lucas noon. Dahil sa bawat halik, unti-unting nakakalimutan ni Venus kung bakit ba niya kinamumuhian ang lalaking ito. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang masalimuot na sayaw para kay Venus. Sa umaga, siya ang masunuri na tahimik na ampon ni Don Martin. Sa harap ni na Clarice, siya ang pader na hindi na tinatabla ng mga lait. Ngunit sa gabi, siya ang kaisa-isang kahinaan ni Lucas at si Lucas ang kanyang pinakamalaking pagkakasala. Habang tumatagal, unti-unting napapansin ni Venus ang pagbabago kay Lucas. Hindi na ito kasing talas magsalita, gaya ng dati. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya sa hapagkainan na may ekspresyong hindi niya mabasa. Ngunit sa tuwing magtatangka siyang magtanong, agad na ibabalik ni Lucas ang kanyang malamig na pader. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang charity gala, nagpasya si Venus na linisin ang kanyang maliit na bodega sa loob ng likod ng mansyon, ang tanging lugar kung saan nakaimbak ang mga lumang gamit ng kanyang ina. Sa ilalim ng mga lumang kumot at libro, nakakita siya ng isang maliit na kahoy na kahon. Nakakandado ito, pero dahil sa kalumaan,
ay madali niyang napuwersa ang takip. Sa loob nito ay may ilang piraso ng alahas, isang tuyong rosas at isang nakatubing liham na may kasamang litrato. Nabuksan ni Venus ang litrato, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Ang kanyang ina, si Rian, ay nakangiti sa litrato habang nakaakbay sa isang lalaki. Ang lalaki ay pamilyar, mas bata, mas itim ang buhok, pero hindi siya nagkakamali. Si Don Martin Gutierrez. Ngunit hindi ang pagkakaibigan nila nakagulantang kay Venus. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na maikling mensahe. Para sa ating munting Venus, ang bunga ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi pwedeng aminin sa mundo. Patawarin mo ako, anak. Nanginginig ang mga kamay ni Venus. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Kung totoo ang iniisip niya, kung totoo nakasulat, hindi lang siya basta ampon. Anong ginagawa mo rito? Mabilis na itinagaw ni Venus ang litrato sa kanyang bulsa at nag-angat ng tingin. Si Lucas, nakasuot ng kanyang pangalis, ay nakatayo sa may pinto ng bodega. Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa kanyang mga mata na puno ng luha. Wala, naglilinis lang. Sagot ni Venus, pilit na pinatatatag ang boses. Lumapit si Lucas at tinawakan siya sa braso. Pilit siyang pinapatayo. Umiiyak ka ba? Bakit? Wala ka na doon, Lucas. Sabi mo, di ba? Walang pakialamanan sa buhay sa labas ng kwarto? Ganti ni Venus. Sinusubukan bawiin ang kanyang braso. Ngunit sa halip na bitawan siya, lalong humigpit ang hawak ni Lucas. Hinila niya si Venus palapit sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, walang pagnanasa. Isang klase ng proteksyon na naramdaman ni Venus sa yakap nito. Stop quoting me against myself, Venus. Mahilang sabi ni Lucas. Isinandal niya ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Something is bothering you. Sabihin mo sa akin. Bakit, Lucas? Para ano? Para may bago ka na namang gagamitin laban sa akin? Natagilan si Lucas. Kita ni Venus ang sakit na dumaan sa mga mata nito bago ito mabilis na naglaho. I'm not that person anymore. Not to you. Hahalikan sana siya ni Lucas ang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clarice na may dalang masamang balita. Lucas, si Lolo, isinugod sa ospital. Nahimatay siya sa study room. Sa gitna ng kaguluhan, habang nagmamadaling umalis ang pamilya at patungo sa ospital, naiwan si Venus na hawak ang lihim sa kanyang bulsa. Isang lihim na pwedeng sumira sa buong pamilya Gutierrez at sa gitna ng takot para sa kalusugan ni Don Martin, isang panibagong sensasyon ang naramdaman ni Venus. Isang pagbaliktad ng kanyang sikmura na hindi dahil sa kaba. Mabilis siyang tumakbo sa banyo at nagsuka. Tumingin siya sa salamin. Maputla at nanginginig. Ang kanyang regla ay huli na ng 2 linggo. Hindi maaari. Bolong niya sa sarili habang nakahawak sa kanyang tiyan. Hindi ngayon. Ang amoy ng disinfectant at ang nakabibinging katahimikan ng hallway ng ospital ay tila sumasakal kay Venus. Nakaupo siya sa isang sulok, malayo kay na Clarice at sa iba pang kamag-anak ni Don Martin na abala sa pag-aalala o marahil ay ang pag-aalala sa magiging hatian ng mana. Samantala, si Lucas ay nakatayo malapit sa pintuan ng ICU, hindi kumikibo, at tila isang estatwa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyo, isang senyales ng matinding pagpipigil ng emosyon. Nilapitan si Venus ni Lucas. Pinaliwala ang matatalim na tingin ni Clarice. Lucas, magiging maayos din ang lahat. Tinignan siya ni Lucas at sa unang pagkakataon, nakita ni Venus ang takot sa mga mata ng lalaking akala niya ay walang kinatatakutan. Si Lolo na lang ang meron ako, Venus. Kapag nawala siya, wala naman nanatiling matino sa pamilyang ito. Gusto sana siyang yakapin ni Venus. Gusto niya sabihin na nandito siya, pero naramdaman niyang muli ang pamilyar na pagbaliktad ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa comfort room ng ospital. Sa loob ng cubicle, napasandal si Venus sa pader habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang liham at letratong nahanap niya sa bodega ay tila nagbabaga sa kanyang bulsa. Kung si Don Martin ang kanyang ama, ibig sabihin ay magkadugo sila ni Lucas? Hindi. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang nag-isip. Apo si Lucas sa anak ni Don Martin sa unang asawa. Ang kanyang ina naman ay naging lihim na karelasyon ng Don sa huling bahagi ng buhay nito. Magkapatid sila sa ama ni Lucas kung sakali. Hindi. Si Lucas ay apo. Ibig sabihin, si Don Martin ang kanyang ama. At lolo naman ito ni Lucas.
Ang kaisipang iyon ay nagpaduwal muli sa kanya. Ngunit mas matinding takot ang pumalot sa kanya na maisip ang sanggol na posibleng nabubuo sa sinapupunan niya. Ang sanggol na bunga ng isang kasunduang puno ng puot at pagnanasa. Nang lumabas siya ng banyo, nagulat siya na makita si Lucas na naghihintay sa labas. Agad siyang napaatras. Are you sick? Pangatlong beses mo na ito nagpagpunta sa banyo simula nang dumating tayo rito. O sisa ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng mukha ni Venus. I'm fine. Siguro ay dahil lang sa stress at sa kaba para kay Lolo. Pag-iwas niya, huminga ng malalim si Lucas at tinila siya sa isang mas pribadong bahagi ng ospital, isang maliit na chapel na walang tao. Venus, tungkol sa nangyari sa bodega kanina at tungkol sa atin, simula ni Lucas, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. I know. I offered you a deal that was insulting. I know. I've been a jerk for 10 years. Bakit mo sinasabi to ngayon, Lucas? Because seeing Lolo in that bed made me realize how much time I've wasted fighting feelings I couldn't control. Pag-amin ito, humakbang siya palapit at tinawakan na magkabilang kamay ni Venus. The deal is off. Ayoko na ng fuck body lang. Venus, I want you to be with you officially. Natigilan si Venus. Ito ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Pero bakit ngayon pa? Ngayon may hawak siyang ebidensya na maaaring magpabago sa tingin ni Lucas sa kanya? Na maaari silang maging magkadago? At paano ang sanggol? Hindi pwede, Lucas. May pait na sagot ni Venus. Bakit? Dahil ba kay Lolo? Dahil ba sa sasabihin ng ibang tao? Dahil marami kang hindi alam. Maraming lihim ang pamilyang ito na pwedeng sumira sa atin. Sigaw ni Venus. Hindi na napigilan ang emosyon. Bago pa makasagot si Lucas, lumabas ang doktor mula sa ICU. Nagmamadali silang lumapit. He's stable for now. Palitan ng doktor. But he's asking for Venus, Rian. Gusto niya makausap ang dalaga. Mag-isa. Nagkatinginan sina Lucas at Venus. Bakas ang selos at pagtataka sa mga mata ni Lucas. Habang si Venus naman ay nakaramdam na matinding kaba. Ito na ba ang pagkakataon para malaman niya buong katotohanan mula mismo? Sa bibig ni Don Martin. Pumasok si Venus sa loob ng ICU nang nanginginig ang mga tuhod. Ang tunog ng heart monitor ay tila bawat tibok ng kaba sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mga tubo at aparato, nakahiga matandang nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit posibleng nagkait din sa kanya ng katotohanan. Lolo? Mahinang tawag ni Venus habang lumalapit sa kama. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Don Martin. Bahagyang gumalaw ang kanyang labi. Pilit na bumubuon ng ngiti. Venus, ang anak ko. Nanigas si Venus sa kinatatayuan. Ang salitang anak ay hindi nilang basta tawag ng paglalambing. May bigat itong dala na tila kumpirmasyon na lahat ng kanyang hinala. Lolo, nakita ko ang litrato at sulat ni Nanay sa bodega. Pag-amin ni Venus habang humihikpi. Totoo po ba? Totoo po bang anak niyo ako? Isang luha ang gumulong sa kulubot na pisngi ng matanda. Patawad, Venus. Patawad ko na kintuwag ako. Ang pamilya Gutierrez, puno ng pride. Ayaw kong masira ang dangal ng nanay mo noon nabubuhay pa siya at ayaw kong itaboy ka ni na Lucas kung malalaman nila ang totoo habang bata pa kayo. Pero Lolo, paano si Lucas? Paano kami? Halos mapatili si Venus sa halo-halong emosyon. Lucas, he's not a Gutierrez by blood, Venus. Bulong na matanda na ikinagulat ng dalaga. Ang tatay ni Lucas, ampon din namin ni Maria. Ipinasok namin siya sa pamilya para magkaroon ng tagapagmana ang negosyo dahil akala namin na hindi na kami magkakaanak. At nang dumating ka, huli na ang lahat. I gave him the name, but I gave you my blood. Parang nabunutan ng tinik si Venus. Ngunit kapalit nito ay ang panibagong pasanin. Hindi sila magkatago ni Lucas. Ngunit ang gulo ng kanilang ugnayan ay lalong lumalim. Huwag mo nga hayaang makuha nila ang para sa iyo, Venus. Huling bili ni Don Martin bago ito dumaing sa sakit. Ang testamento, nasa loob ng vault sa library. Agad na pumasok ang mga nurse dahil sa pag-alarm ng monitor. Pinilit ilabas ni Venus ang silid. Ang harapan sa hallway. Paglabas ni Venus, agad siyang sinalubong ni Lucas. Kita ang tensyon sa mukha nito. Anong sinabi niya? Bakit ka umiiyak? Hindi agad nakapagsalita si Venus. Paano niya sasabihin kay Lucas na ang buong buhay nito ay nakabase sa isang kasinungalingan? Na siya ang tunay na tagapagmana at si Lucas ay anak ng isang ampon? Venus,
Talk to me. Niyakap siya ni Lucas ng mahigpit. Kahit anong sabihin ni Lolo, hindi kita bibitawan. I don't care about the money or the name. I just want you. Sa gitna ng yakap na iyon, muling naramdaman ni Venus ang pagkirot ng kanyang tiyan. Alam niya kailangan na niyang magsalya. Lucas, may kailangan kang malaman. Paniwala ni Venus habang nakatingin sa malayo kung saan matalim ang titig ni Clarice. Hindi lang tungkol kay Lolo, tungkol sa atin. Ano yun? Buntis ako. Naramdaman ni Venus ang paninigas ng katawan ni Lucas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila tumagal ng isang siglo. Unti-unting kumawala si Lucas sa yakap at tiningnan siya sa mga mata hindi ng galit, kundi ng isang emosyong hindi mapangalanan. Buntis ka? Ulit ni Lucas. Ang boses ay nangangatal. At kung akala mo'y gagamitin ko ito para makuha ang yaman nyo, nagkakamali ka. Matapang na dugtong ni Venus. Handa akong umalis. Handa akong palakihin ang batang ito na mag-isa. Sino nagsabing aalis ka? Pulyaw ni Lucas na ikinagulat ng mga tao sa ospital. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Venus. This baby is a Gutierrez. And you? You are staying with me. Haharapin natin to, Venus. Kahit sino pa ang humarang. Hindi alam ni Venus kung matutuwa siya o matatakot. Dahil sa di kalayuan, narinig ni Clarice ang lahat. Isang mapanganib na plano ang nabubuo sa isip ng kanyang karibal. Ang pagbalik ni Venus at Lucas sa mansyon ay hindi isang masayang pag-uwi. Bagaman ligtas na sa kritikal na kondisyon sa Don Martin, ang tensyon sa loob ng bahay ay tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Alam na ni Clarice ang sekreto. At ang kanyang mga tingin ay tila mga punyal na nakatarak sa likod ni Venus. Nagpatawag ng emergency meeting ang pamilya kasama ang abogado ni Don Martin na si Attorney Rivera sa loob ng library kung saan nagsimula ang lahat ng sakit at pagnanasa ni Venus at Lucas ay nagtipon-tipon sila. Bakit kailangan kasama ang babaeng yan dito? Mataray na tanong ni Clarice habang nakaturo kay Venus. She's just a charity case. Shut up, Clarice. Malamig na saway ni Lucas. Tumayo siya sa tabi ni Venus. Isang proteksyong hindi kailanman naasahan ng dalaga. Venus stays. She has more right to be here than you think. Binuksan ni Attorney Rivera ang isang selyadong envelope. Bago ang lahat, nais ko ipaalam na binago ni Don Martin ang kanyang huling habilin. 2 buwan bago ang kanyang pagkaka-ospital. Nanahimik ang lahat. Ang lahat ng shares ng Gutierrez Group of Companies, ang mansyong ito at ang kalahati ng liquid assets ng pamilya ay ipinamamana sa kaisa-isang biological child ni Don Martin na si Venus Rian San Miguel Gutierrez. Tila tumigil ang paghinga ng lahat. Si Clarice ay napatayo sa gulat habang si Lucas naman ay napatingin kay Venus na may halong pagkalito at pagkamangha. Anong biological child? Baliw na si Lolo! Sigaw ni Clarice. Anak siya ng katulong. Narito ang DNA result na nakalakip sa testamento, paliwanag ng abogado. At para naman kay Lucas Andre, bilang kanikilalang apo, ay ibinibigay ang pamamahala sa mga planta sa probinsya at ang kanyang kasalukuyang posisyon bilang CEO, ngunit sa ilalim ng supervision ni Venus. Matapos ang pulong, naiwan si Venus at Lucas sa library. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakabibingi. Kaya ba hindi mo ako matignan sa mga mata kanina? Tanong ni Lucas. Hindi galit ang boses nito, kundi puno ng pagod. Alam mo na, di ba, na ikaw ang tunay na tagapagmana? Nalaman ko lang kanina sa ospital, Lucas. Sinabi sa akin ni Lolo. Paliwanag ni Venus, pilit na hinahawakan ng kamay ng lalaki. At sinabi rin niya na, hindi kayo magkadugo. Napatawa na mapait si Lucas at lumayo. So, all this time, I was the outsider. Ako yung umaasa na parang hari sa pamamahay na ito, samantalang ikaw ang tunay na prinsesa. How ironic! Lucas, hindi mahalaga ang pera o ang titulo sa akin. But it matters to the world, Venus. Paano na tayo? I'm an imposter in your family's legacy. At ang batang tinadala mo, paano natin maipapaliwanag to sa publiko na hindi tayo nagmumukhang iskandalo? Hahawakan sana ni Venus sa mukha ni Lucas. Nang biglang nakaramdam siya ng matinding pananakit ng puson. Napaupo siya at napakapit sa lamesa. Venus, ano nangyayari? Agad siyang dinaluhan ni Lucas. Baka sa matinding pag-aalala. Ang tiyan ko, Lucas. Masakit! Doon napansin ni Lucas ang bahagyang mantsa ng dugo sa puting suot ni Venus. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng tagumpay ni Venus sa yaman, ang kanyang anak ang nanganganib na mawala. No, please, baby. Kumapit ka.
Bulong ni Venus habang nawawalan na ng malay sa mga bisig ni Lucas. Sa kabilang panig ng pento, nakatingin si Clarice habang hawak ang isang maliit na bote. Isang laso na inihalo niya sa juice ni Venus kanina. Isang laso na hindi nakamamatay, ngunit sapat na para burahin ang anumang basura sa sinapupunan ng bagong tagapagmana. Ang puting kisame ng ospital ang bumati kay Venus nang magmulat siya ng mata. Sa halip na ang amoy ng mansyon, ang matapang na amoy ng gamot ang bumalot sa kanyang pang-amoy, agad niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na hati. Gising ka na. Isang paos na boses ang narinig niya mula sa gilid. Si Lucas. Gusot ang kanyang polo, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila hindi nakapikit ng buong gabi. Agad siyang tumayo at tinawakan ng kamay ni Venus. Lucas, ang baby. Kumusta ang baby ko? Nanginginig na tanong ni Venus. Yumuko si Lucas at tinalikan ng kanyang mga palad. The doctors managed to stabilize you. Masyadong mataas ang stress mo, Venus, at may nakita silang trace ng kung anong substance sa dugo mo na naging sanhi ng contraction. Pero ang baby, lumalaban siya. He's a fighter, just like his mother. Nakahingaan ng maluwag si Venus at napahagulgol. Salamat sa Diyos. I won't let this happen again, Venus. Mariing sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng puot. I know it was Clarice. Nakita ko ang mga CCTV footage sa hallway, malapit sa kitchen bago tayo pumunta sa library. She did something to your drink. Anong gagawin mo, Lucas? Pamilya mo pa rin siya. Mahinang paalala ni Venus. No, you are my family now. Ikaw at ang anak natin. Sagot ni Lucas ng may determinasyon. Huwag kang mag-alala sa yaman o sa titulo. Kahit maging pulubi ako, poprotektahan ko kayo. Habang nagpapahinga si Venus, hindi na natiling tahimik si Lucas. Bumalik siya sa mansyon ng gabing iyon, hindi bilang ang apo na sunod-sunuran, kundi bilang ang lalaking handang pumatay para sa kanyang mahal. Inabutan niya si Clarice sa sala, kampanting umiinom ng champagne, habang nagbabasa ng fashion magazine. How's the charity case? Balita ko na kunan daw. Nakangisang tanong ni Clarice. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, inihagis niya isang folder sa lamesa. Sa loob nito ay ang mga screenshot mula sa security cameras at ang lab report mula sa ospital. Pack your things, Clarice. Gayon din. Malamig na utos ni Lucas. What? You can kick me out? This is my home. This is Venus' home. At ayon sa bagong testamento, siya ang may-ari ng lahat. At dahil tinangka mong patayin ang tagapagmana ng Gutierrez, may dalawa kang pagpipilian. Aalis ka ng kusa at hindi kita idedemanda o tatawag ako ng pulis ngayon din para mabulok ka sa kulungan. Nalatla si Clarice. Alam niyang hindi nagbibiro si Lucas. I did it for us, Lucas. Para hindi mapunta sa kanya lahat. Para manatili sa atin ang kumpanya. I don't care about the company, Clarice. I only care about her. Sagot ni Lucas bago tumalikod. May isang oras ka pa para umalis. Kapag inabutan pa kita rito, sisiguraduhin kong wala ka na mukhang maihaharap sa lipunan. Sa ospital, habang mag-isa si Venus, isang bisita ang dumating na hindi niya inaasahan. Isang matandang babae na dati ring nanimbihan sa mansyon, si Aling Marta, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Venus, anak, nalaman ko nangyari kay Don Martin, sabi ni Aling Marta habang hinahawakan ang kamay ni Venus. Salamat po sa pagdalaw, Aling Marta. May kailangan kang malaman, Venus, tungkol sa pagkamatay ng nanay mo. Seryosong sabi ng matanda. Hindi siya namatay sa sakit lang. Bago siya bawian ng buhay, may sinabi siya sa akin. May nalaman siya tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng mga magulang ni Lucas. Kumunutan noon ni Venus. Ano po ang kinalaman noon sa amin? Hindi aksidente ang nangyari sa kanila, Venus. Ang taong may gawa niyon ay ang taong pinagkakatiwalaan niyo ngayon. Bago pa makapagsalita si Venus, bumukas ang pinto at pumasok si Lucas. Agad na tumahimik sa Aling Marta at nagpaalam. Naiwan si Venus na puno ng katanungan. Kung hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang ni Lucas, sino ang may gawa niyon? At ito ba ang dahilan kung bakit itinago ni Don Martin ang katotohanan sa loob ng maraming taon? Ang mga salita ni Aling Marta ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Venus. Habang masaya nag-aayos si Lucas sa mga gamit sa kanyang silid sa ospital, hindi mapigilan ni Venus na pagmasdan ng lalaki. Kung malalaman ni Lucas na may anomalya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, baka tuluyan na itong mawasak. Bakit ganyan ka makatingin? Biro ni Lucas habang inilalagay ang mga prutas sa lamesa. Masyado ba akong gwapo ngayong araw?
Pilit na ngumiti si Venus. Iniisip ko lang kung gaano na karami ang pinagdaanan natin sa loob ng mansyong yon. Lumapit si Lucas at naging seryoso ang mukha. Venus, kalimutan na natin ang mansyon. Sa oras na makalabas ka rito, gusto ko magpahinga ka muna. Kahit sa rest house natin sa Batangas. Doon, walang Clarice, walang business at walang ingay. Salamat, Lucas. Pero makailangan akong asikasuhin bago tayo umalis. Sagot ni Venus. Iniisip ang vault na binanggit ni Don Martin. 2 araw matapos makalabas ng ospital. Sinamantala ni Venus ang pagkakataon habang nasa kumpanya si Lucas para asikasuhin ang mga naiwang trabaho ni Don Martin. Pumasok siya sa library at tinungo ang lihim na vault sa likod ng malaking painting ng mga Gutierrez. Gamit ang code na ibinulong ni Don Martin bago ito mawala ng malay, nabuksan niya mabigat na bakal na pinto. Sa loob, tumambad sa kanya mga folder na may label na confidential. Doon niya nahanap ang isang lumang police report at ang mga sulat na hindi kailanman naisumite sa korte. Ayon sa report, ang preno ng sasakyan ng mga magulang ni Lucas ay sadyang pinutol at ang pangalang lumalabas sa mga huling investigasyon ng kanyang ina, hindi si Don Martin, kundi si Doña Maria, ang pumanaw na asawa ni Don Martin at lola ni Lucas. Napatakip ng bibig si Venus. Ginawa iyon ng Donya upang matiyak na ang yaman ay hindi mapupunta sa anak nito na balak sanang kumalas sa pamilya at upang manatili ang kontrol sa kumpanya. Ngunit ang mas masakit, nalaman ng ina ni Venus ang katotohanan, kaya ito ay dahan-dahang pinatahimik. Sa pamamagitan ng paglalagay ng unti-unting lason sa kanyang pagkain sa loob ng maraming taon. Anong ginagawa mo rito? Halos tumalo ng puso ni Venus nang marinig ang boses ni Lucas. Nakatayo ito sa pintuan ng library, madilim ang mukha at may hawak na katulad na folder. Lucas, kanina ka pa ba riyan? Panginginig na tanong ni Venus habang sinusubukang itago ang mga papel. Huli na, Venus. Nahanap ko rin ang mga kopya nito sa opisina ni Lolo sa kumpanya. Sabi ni Lucas, ang boses ay puno ng pait. Inilapag niya ang hawak na folder. Alam ko na, ang lolo ko ang pumatay sa mga magulang ko. At ang pamilya ko rin ang unti-unting kumuha sa buhay ng nanay mo. Napaiyak si Venus at agad na nalapit kay Lucas. Lucas, hindi mo kasalanan yun. Wala tayong kanalaman sa kasalanan ng mga nakatatanda sa atin. Pero paano tayo makakapagsimula, Venus? Humahagulgol na sa Lucas. Ang kanyang pride ay tuluyan ng gumuho. Ang dugo ko ay galing sa mga taong sumira sa buhay mo. At ang batang yan? Turo niya sa tiyan ni Venus. Paano niya dadalhin ang pangalang na bahira ng dugo? Dadalhin niya ang pangalan natin na may dangal dahil itatama natin ang mali. Matapang na sagot ni Venus. Lucas, mahal kita. Hindi yun magbabago dahil sa madilim na nakaraan ng pamilyang ito. Tayo ang wawakas sa sumpa ng mga Gutierrez. Niyakap siya ni Lucas ng mahigpit. Tila doon lang siya nakakuha ng lakas para huminga. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang balita ang dumating mula sa ospital. Si Don Martin ay nagising na at may nais siyang ibunyag na mas malaki pa sa mga nalaman nila. Isang revelasyon na magpapaliwanag kung bakit si Venus ang ginawa niyang kaisa-isang tagapagmana. Nagmamadaling bumalik sina Venus at Lucas sa ospital. Ang bawat hakbang sa hallway ay tila may kasamang bigat ng nakaraan. Nang pumasok sila sa silid, gising na si Don Martin. Bagaman baka sa mukha nito ang labis na panghihina, ang mga mata nito ay agad na tumuon kay Venus at pagkatapos ay kay Lucas. Lolo, tawag ni Lucas. Ang boses ay halo ng galit at pagmamahal. Alam na namin ang ginawa ni Lola Maria sa mga magulang ko at kay Nanay Rian. Bakit? Bakit niyo hinayaang mangyari yun? Huminga na malalim ang matanda. Tila bawat hangin ay isang parusa. Dahil duwag ako, Lucas. Noong nalaman ko ang ginawa ni Maria, huli na ang lahat. Natakot ako para sa reputasyon ng kumpanya. Pero ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang hindi pagsasabi ng buong totoo sa inyo. Tumingin si Don Martin kay Venus. Venus, hindi lang kita ginawang tagapagmana dahil ikaw ang biological child ko. Ginawa ko iyon dahil ikaw lang ang may malinis na kamay para itama ang lahat. Ang yaman ng mga Gutierrez ay nabuo sa panlilin lang at ikaw lang ang makakapagbigay nito ng bagong direksyon. Pero Lolo, paano si Lucas? Tanong ni Venus habang nakahawak sa kamay ng lalaki. Lucas is the heart of the operations, Venus, pero ikaw ang konsensya. Sagot ni Don Martin. At isa pa, may isa pa akong gustong sabihin sa inyo.
Ang mga magulang ni Lucas, bago sila mamatay, may iniwan silang trust fund para sa magiging anak nila. Hindi yun kasama sa yaman ng kumpanya. Sapat yun para magsimula kayong dalawa na malayo sa anino ng mansyong ito. Habang nagaganap ang madamdaming pag-uusap sa loob, hindi nila alam na nasa labas ng silid ay nagtitipon na ang iba pang mga kamag-anak ng mga Gutierrez. Kasama ang abogado ni Clarice, hindi nila matatanggap na ang lahat ng yaman ay mapupunta sa anak ng katulong. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga tito at tita ni Lucas kasama ang isang grupo ng mga tauhan. Hindi kami papayag. Sigaw ni Tuto Marcos, ang panganay na kapatid ng ama ni Lucas. Don Martin, hindi ka na nasa tamang pag-iisip. Ang testamentong iyon ay invalid. Ipapaanal namin ang lahat. Hinarang sila ni Lucas. Wala kayong karapatang pumasok ng ganito. Lumabas kayo. Lucas, huwag kang magmalinis. Ganti ni Clarissa na sa likuran nila. Akala mo ba hindi namin alam ang tungkol sa inyo ni Venus? Isang iskandalo? Ang tagapagmana at ang CEO? Naglalaro sa kama habang naghihingalo ang Don? Kapag nalaman ito ng press, babagsak ang stocks ng kumpanya. Humarap si Venus sa kanila. Kahit nanginginig ang kanyang mga binti, pinanatili niyang mataas ang kanyang noo. Ang kanyang pagiging palaban na dalaga ay lumabas sa gitna ng kaguluhan. Sige, itawag niyo sa press. Hamon ni Venus. Ikwento niyo sa kanila kung paano pinatay ng lola niyo ang sarili niyang anak. Ikwento niyo kung paano niyo pinagtangka ang nasunin ng sanggol sa sinapupunan ko. Sa tingin niyo, sino ang kakapitan ng publiko? Ang mga buwetring katulad niyo? O ang isang ina na ipinaglalaban ng katarungan? Natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan ang tapang na ipinapakita ni Venus. I have the documents from the wall. Pagpapatuloy ni Venus. Isang maling galaw niyo lang. Lahat ng dumi ng pamilyang ito ay ilalabas ko. Aalis kami ni Lucas at dadalhin namin ang katarungan para sa mga taong pinatay niyo ng dahan-dahan. Iwanan niyo kami o masisira ang buhay niyo. Dahil sa takot sa banta ni Venus at sa otoridad na ipinakita ni Lucas, unti-unting nagsialisa ng mga kamag-anak na natiling tahimik ang silid matapos ang kaguluhan. You were amazing. Bulong ni Lucas kay Venus. I had to do it, Lucas, para sa baby natin. Sagot ni Venus habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan. Tumingin si Lucas kay Don Martin. Lolo, aalis na kami. Pipirmahan ko ang resignation ko bilang CEO. Ibibigay ko ang posisyon sa mga taong mas karapat-dapat at tutulungan ko si Venus na i-manage ang foundation na ipapatayo niya para sa mga biktima ng pang-aabuso. Hindi namin kailangan ang dugong mansyon para maging masaya. Ngumiti si Don Martin, tila isang malaking pasanin na nawala sa kanyang dibdib. Gawin niyo ang tama, mga anak. Doon lang kayo tunay na magiging malaya. Habang naglalakad palabas ng ospital, magkahawak kamay sina Venus at Lucas. Ang hapon na nagbibigay ng isang gininto ang liwanag, tila isang hudyat ng bagong simula. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat nila. Ang sasakyang huminto sa tapat ni Venus at Lucas ay hindi kay Clarice o sa mga kamag-anak na gahaman. Mula rito ay bumaba si Aling Marta. May dalang isang lumang bayong at isang maliit na ngiti. Venus, Lucas, tawag nito. Bago tayo tuluyang umalis, may isang bagay pa akong kailangang ibigay sa inyo. Pinatago ito ng nanay mo, Venus, bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa oras na mahanap mo na ang tunay mong kaligayahan. Iniabot ni Aling Marta ang isang maliit na kwintas sa may pendant na locket. Nang buksan ito ni Venus, nakita niya ang litrato ni Rian at Don Martin. Ngunit sa likod nito ay may nakaukit na salita, Love heals all wounds. Salamat, Aling Marta. Salamat sa lahat. Naluluhang sabi ni Venus. 6 na buwan ang lumipas. Iniwan ni Venus at Lucas ang magulong buhay sa Maynila. Nanirahan sila sa isang simpleng ngunit napakagandang rest house sa Batangas, malayo sa polusyon at sa mapanghusgang mga mata na lipunan. Ang mansyon ng mga Gutierrez ay ginawa nilang isang foundation para sa mga nangangailangang bata at mga biktima ng karahasan sa ilalim ng pangalan ni Rian San Miguel. Isang hapon, habang nakaupo sila sa beranda at pinagmamasdan ng paglubog ng araw sa dagat, hinaplos ni Lucas ang malaking tiyan ni Venus. Malapit na siyang lumabas, pulong ni Lucas bago hinalikan ng balikat ng asawa. Handa ka na ba, Mami? Gumiti si Venus at isinandal ang ulo sa dibdib ni Lucas. Handang-handa na. Hindi ko akalain na ang lalaking pinaka-kinaiinisan ko noon ay siyang magiging katuwang ko sa pagbuo ng pamilya ngayon. I was a full back then, Venus.
Pag-amin ni Lucas, akala ko ang pagiging malapit sa'yo ang tanging paraan para hindi ko aminin sa sarili ko na baliw ako sa'yo. I'm sorry for everything. Sa bullying, sa fuck buddy proposal, sa lahat. Shh! Pagtahan ni Venus sa kanya. Tapos na yon. Kung hindi dahil sa mga pagsubok na yon, hindi tayo magiging ganito katatag. We survived the secrets, the lies, and the villains. Lumipas ang ilang linggo at isinilang ni Venus ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Martin Gabriel, isang pabubugay sa lola ni Lucas na kahit nagkamali, ay sinubukang itama ang lahat sa huli. Nang unang hawakan ni Lucas ang kanyang anak, hindi niya mapigilang mapaluha. Ang isang heartless billionaire, doon ay isa na ngayong mapagmahal na ama. He looks just like you. Biro ni Venus, habang nakahiga sa kama ng ospital. But he has your heart, Venus, and your bravery. Sagot ni Lucas, pinapangako ko, hindi niya mararanasan ang dilim na pinagdaanan natin. Lalaki siyang puno ng pag-ibig. Dumating din ang palitan na si Clarice at ang iba pang kamag-anak ay tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan sa kumpanya. Matapos lumabas ang lahat ng anomalya, ngunit para kina Venus at Lucas, wala na silang pakialam doon. Ang tunay na yaman ay nasa loob ng 4 na sulok ng kanilang tahanan. Sa dalampasigan ng Batangas, naglalakad ang isang pamilya. Isang lalaking matikas, isang babaeng napakaganda, at isang batang paslit na masayang naglalaro sa buhangin. Venus, tawag ni Lucas. Lumingon si Venus. Ang kanya buhok ay tinatangay ng hangin. Bakit? Mahal na mahal kita. Higit pa sa anumang yaman sa mundo. Ngumiti si Venus. Ang ngiting tangin para kay Lucas lang. Mahal din kita, Lucas. Noon, ngayon, at hanggang sa muli. Ang dating aso't pusa ay natutunan ng sumayaw sa ilalim ng ulan. Ang dating magkaaway ay naging magkakampi sa buhay. Ang lihim na minsan ay nagbanta na wawasak sa kanila ang naging pundasyon ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi mabubuwag. Ang hardin ng rest house sa Batangas ay punong-puno ng mga dekorasyong kulay asul at ginto. Hindi ito isang kasing grande ng mga party sa mansyon ng mga Gutierrez noon, pero ang bawat sulok ay puno ng tawanan at tunay na ligaya. Walang mga plastic na negosyante, walang mga pobreng kamag-anak, taging mga tunay na kaibigan at ang mga batang mula sa Rian San Miguel Foundation. Lucas, nasaan na yung cake topper? Kanina ko pa hinahanap sa kusina. Tawag ni Venus habang inaayos ang kanyang vestido. Lalo siyang gumanda, may aura ng kapanatagan at wagas na kaligayahan. Lumabas si Lucas mula sa loob. Karga-karga makulit na si Martin Gabriel na ngayon ay 1 taong gulang na. Nasa akin, Mami. Kinuha ng munting boss natin. Akala yata ay laruan. Natatawang sagot ni Lucas. Kinuha ni Venus ang bata at hinalikan nito sa pisngi. Ang anak ko, napakamanang-mana sa daddy. Lahat ng mahawakan, ayaw ng bitawan. Gutierrez, straight yan, Venus. Piro ni Lucas sabay yakap sa bewang ng asawa. Kapag amin, amin talaga. Lalo na kung ang pag-aari ay kasing ganda mo. Sa gitna ng kasiyahan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas ng gate. Nagkatinginan sina Venus at Lucas. Isang matandang lalaki ang bumaba, naka-wheelchair at inaalalayan ng isang nurse. Lolo Martin, sigaw ni Venus. Kahit mahina na, pinilit ni Don Martin na pumunta sa karawan ng kanyang apo. Simula na lumipat ang mag-asawa sa Batangas, naging madalang ang pagkikita nila. Pero ang ugnayan ay nanatiling matatag. Hindi ko pwedeng palampasin ang unang kaarawan ng tunay na tagapagmana. Mahinang sabi ni Don Martin na makalapit sila. Tumingin siya kay Lucas. Lucas, salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Lolo, salamat sa pagdating. Sagot ni Lucas na may paggalang. Wala na ang galit sa kanyang puso. Napalitan ito ng pangunawa. Iniabot ni Don Martin ang isang maliit na sobre kay Venus. Hindi yan pera, Venus. Yan ang mga titulo ng mga lupain sa probinsya na matagal na nakapangalan sa nanay mo. Ibinabalik ko lang ang nararapat sa kanya. Lolo, hindi niyo na kailangan gawin to. Sabi ni Venus, hayaan mo na ako, iha. Ito na lang ang paraan ko para makatulong tsaka makatulog ng mahimbing gabi-gabi. Nang sumapit ang gabi at nakatulog na ang munting Gabriel, naiwan sina Venus at Lucas sa ilalim ng malaking punong mangga sa tapat ng dagat. May hawak silang tig-isang baso ng fruit juice, dinanamnam ang katahimikan. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala. Simula ni Venus habang nakasandal sa balikat ni Lucas. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay makaalis sa mansyon niyo at huwag ka na makita pa. And now, you're stuck with me for life. Hinalikan ni Lucas ang tuktok ng ulo ni Venus. Remember the first night? Yung deal natin?
Na magiging bed buddies lang tayo? Yung walang feelings? Natawa si Venus. Ang dumi mo talaga maglaro, Lucas Andre. It was the stupidest proposal in history. Pag-amin ni Lucas. Pero iyon lang alam kong paraan para hindi ka lumayo. Takot na takot ako noon na baka mahanap mo ang katotohanan at iwan mo ako dahil sa kasalanan ng pamilya ko. Humarap si Venus sa kanya at tinawakan ang kanyang muka. Hindi kita iniwan dahil nahanap ko ang higit pa sa yaman ko, Lucas. Nahanap ko ang isang lalaking handang magbago para sa pag-ibig. I love you, Venus, Rian, more than my own life. I love you too, my former bully, my baby's daddy, and my forever. Sa ilalim ng mga bituin, isang matamis na halik ang nagsilbing selyo ng kanilang sumpaan. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang fairy tale, pero natapos ito sa isang katotohanang mas matamis pa sa anumang romance, na ang pag-ibig, kapag natuto at nagkatotoo, ay kayang maghugas ng anumang dumi ng nakaraan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Venus at Lucas. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa matamis na salita. Minsan, kailangan muna nating dumaan sa apoy ng pagsubok para mahanap ang tunay na katarungan at kaligayahan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kwento. Sana ay nagustuhan niyo ang katapangan ni Venus at ang pagbabago ni Lucas. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga paboritong tagpo at mag-subscribe para sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, ito ang inyong storyteller, lagi nagpapaalala na sa bawat dulo may bagong simula. Paalam!